Isang nakakalungkot na balita mga kababayan na hindi natin narinig sa mga news media dahil hindi naman lahat ay binabalita. Hindi pa nga humuhupa yung issue sa dalawang OFWs na namatay sa Saudi, ngayon ay may napabalita na namang isang OFW na bago pa lang sa Riyadh, Saudi Arabia ang natagpo ang wala ng buhay at nakasilid sa maleta. Kaya't marami ngayon ang nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas na sana ihinto na daw ang pagpapadala ng mga baguhang kasambahay sa Saudi dahil hindi daw lahat sinusuwerte sa amo. Di daw tama ang mga trato ng ibang mga amo sa bawat kasambahay nila. Ayon kasi dito sa post ng isang OFW na itago natin sa pangalang alias Ann, nitong nakarang araw Sabado ng August, natagpuan daw di umano ang bangkay ng isang 34 years old na OFW sa Riyadh. Nakasilid daw ang bangkay nito sa maleta. Pinatay daw di umano ito ng kanyang madam dahil sa selos. At bago umano ang pangyayari, humihingi umano ng tulong itong ating kabayan sa kanyang agency ngunit di daw ito tinulungan. Ito daw anya ang sumbong ng kaibigan ng biktima sa page ng OFW sa buong mundo. Wala daw pakialam ang agency ni kabayan. Ayon pa daw sa nagsumbong, tumawag daw ang kaibigan sa OWA para magpasaklolo pero wala din daw di umanong sumagot ni isa sa kanilang tawag. Kaya ngayon ay nananawagan ang pamilya sa mga kinauukulan sa Pilipinas na tulungan silang makamit ang hustisya para mabigyan katarungan itong nangyari kay kabayan na di umano'y pinatay ng kanyang madam dahil sa silos. Ayon pa sa post ni alias Ann, napakahirap umanong tanggapin para sa mister at sa apat itong mga anak na maliliit pa at pamilya itong nangyari kay kabayan. Kaya't nasabi na lang nito sa kanyang post na di umano'y dapat rin daw sana patayin din yung pumatay sa ating kabayan. Dahil anya dito, kapag ang Pinoy o Pinay ang nakapatay sa Saudi, ay buhay rin daw ang kanilang kinukuha. Paborin ba kayo mga kababayan na dapat buhay ang kabayaran? Kaya't sa mga OFWs, mag-ingat po kayo lalo na kung may mga amo kayong silusa. Di nyo alam na pinagsesilusa na pala kayo ng palihim. Kaya't nagbigay babala si alias Ann sa lahat ng OFWs na nagtatrabaho sa bahay na mag-ingat daw po ang lahat sa mga may madam na silusa. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit iginiit ni Senator Raffy Tulfo at kaagapay Kabong Concha na magkaroon ng strict monitoring ang mga OFWs at dadaan sa seminar ang lahat ng mga employers na kukuha ng mga kasambahay sa Pilipinas para matigil na ang ganitong gawain na basta lang patayin itong ating mga kababayan na walang kalaban-laban. Kaya bilang isang OFW kabayan, lalo na sa mga nagtatrabaho sa bahay, pakinggan niyo po ang buong video dahil ito pala ang dahilan kung bakit napakadali lang sa mga amo alipinin, maltratuhin o patayin ang mga kasambahay. Kasi karamihan po, hindi naman lahat, may mga employers na ang tingin po nila sa mga kinukuha nilang kasambahay ay commodity nila, pag-aari nila kasi binayaran nila yung deployment cost. Tayong mga Pilipino, pumunta tayo doon para magtrabaho, hindi para magpaalipin. So nararapat lamang ng mga employer, alam nila kung ano yung karapatan nating mga manggagawa. Hindi po nangyayari yan kasi walang orientation seminars ang mga amo. Matagal po na po yung sinabi noong pong ginagawa ang DMW nung nagkaroon po ng mga hearing sa Congress kung paano bubuin ang DMW. Isa po ko doon sa stakeholder na naimbita sa Congress. Nagsalita po ako doon. Nandun pa si dating Secretary Bello, dating administrator ng OWA. Sinabi ko sa harapan nila yun. At inamin naman nila doon sa Congress na wala pang ganoon. Wala pang orientation seminar. Okay? Yun ang layunin kung bakit gustong-gusto ko magkaroon ng orientation seminar. Dapat alam ni Baba, alam ni Madam, kung ano yung karapatan na manggagawa. Ano po ba nakalagay sa kontrata? Maraming employers nang hindi nagbibigay ng vacation pay sa mga umuuwing kasambahay. Sabi, bibigay ko lang sa iyo yung vacation pagbalik mo. Pero pagbalik, hindi naman binabayaran. Dapat alam ng employers yan. Dapat alam din ng employers na at the end of the contract, kung naka 4 years ang worker, at pag umuwi na, mayroon sila matatanggap na 1 month end of service benefits dyan po sa Saudi. Dapat alam ng employer na sa bawat isang linggo, mayroong isang araw, one full rest day na nakapagpahinga ang worker. At sa bawat isang araw, dapat may 8 to 9 hours na pahinga ang isang worker para maibalik yung kanyang na-consume na lakas sa buong araw. Pero hindi alam ng maraming employers yan. Kasi wala silang seminar. Bakit ako? Sinubukan ko. Ilang beses kong ginawa yan sa mga kaibigan kong Arabo.
Hindi ko naman kilala yung mga asawa nila. Ang kilala ko na lang yung mga Arabo, yung mga lalaki. Pero inalaw nila akong pumunta, mag-conduct ng seminar doon sa mga asawa. Dala ko ang kontrata, 2 kopya, 1 kopya sa mag-asawa, 1 kopya sa akin, at binabasa ko sa kanilang harapan kung ano yung nilalaman ng kontrata. Bawat isa, kung ano po yung nakasulat sa kontrata, sinasabi ko sa madam. Ano bang malay ng madam na ang mga Pilipino ay malakas kumain ng kanin? Di ba hindi nila alam? So, pinaliliwanag ko yun. Ano bang malay ng madam o ng baba na ang mga kasambahay o mga Pilipino ay kumakain heavy breakfast? Di ba? Tayong mga Pilipino, pag gising sa umaga, gusto natin heavy breakfast. Dahil meron tayong isang trabaho buong araw na kailangan natin mag-consume ng maraming lakas. Kaya nga kailangan natin maglaan ng pagkain sa ating katawan. Hindi alam ng employer yun. Okay? Hindi alam ng employer yun. Ang alam na ng employer, yung kanila masunod. Sa umaga, bibigyan lang nila ng kape. Alam niyo naman sa Saudi, o kahit sa gitnang silangan, ang breakfast sa gitnang silangan ay late. Kape-kape lang. Unlike tayong mga Pilipino, kumakain tayo ng heavy, kanin, minsan panisal, may hotdog, may sinangag, may itlog, mayroong tuyo. Hindi alam ng employers yun. And presto, marami akong mga kakilalang kasambahay na nadala ko doon na patagumpay nagkatrabaho sa abroad. Kasi, naunawaan na ng employer nung binasa ko sa kanila yung kontrata at naintindihan nila yung pangangailangan ng mga manggagawa. Ang problema kasi sa iba nating mga katrabaho sa gobyerno, lalo na sa mga nakisilbi, matagal ko na po yung sinabi, hindi nila pinakikinggan. Ako po ay galing sa abroad. Danas ko po yan, hands-on, nasa ground. Nakikita ko kung ano yung mga nangyayari. Kaya yung mga sinasabi ko, yung mga binibigay kong mga suggestion sa DMW, dapat pinakikinggan ninyo. Kaya yung mga ibang mga community leaders nagre-request na magkaroon ng advisory council ng OFW. Kasi karamihan po sa mga natutuon po sa hindi naman sila well experienced when it comes to buhay OFW. Okay, mga magagaling sila sa school, mga nakatapos ng college with honors, civil service passer at katrabaho. Pero some of them, hindi naman lahat, some of them are mere typical na manggagawa na papasok ng 8 to 5. Pero pag mayroong mga OFWs na katulad ng mga NGOs and mga advocates na pinakikinggan nila ang mga suggestion para sa kabubuti ng mga OFW sector, lalo-lalo na nagkatrabaho sa bahay, napakaganda po sana. Ilang beses ko na po yan sinabi sa kanila. Ilang beses na ako nagbigay ng suggestions, pakiusap, panawagan. Hanggang sa doon sa akala ko sinabi nating yumaong Secretary Opli na gagawin na raw yun. Pero it never happened. Kaya nung dineploy po, nagbinalik ang deployment ng Saudi, gumawa sila ng whitelist. Pero ano nangyari? Meron akong kopya. Meron ako 3 kaso agad ng rape cases sa 3 OFW sa magkakaibang okasyon. Kaya please, sa ating DMW, nakakapagod na po yung pakiusap na lang kami, pakiusap na lang palagi. Magkaroon ng orientation seminar. I-seminar muna ang mga employer bago nyo sila bigyan ng kasambahay. Ipaalam sa mga employer na ito si OFW ay Pilipino. Ito yung pwedeng dapat na gawin ninyo para hindi naman tayo makina eh. Kung ang makina nga, kailangan na lang tao pa kaya hindi kailangan ng pagkain. Sobra ang pagmamaltrato ng marami. O wag natin isama yung mga pasaway na OFW. Pero yung mga nai-encounter ko po, sa dami po ng problema, unpaid salary, overwork, walang makain, maraming OFW gutom. Isa yan sa mga pag ang tao isang gutom, ano po mangyayari sa kanya? Wala. Hindi makakapagtrabaho ng maayos yan. Maraming mababait na employer. Masaya ako pag may mga nakikita mga masiswerteng OFW. Pero paano naman yung mga pasaway?
Araw-araw, wala pong puknat yung message sa akin, puro problema. Gutom. Yan po ang karamasan po ng mga nare-receive namin problema. OFW, gutom, hindi makapagtrabaho, walang makain. Deprived ng pagkain. Nilalak ang rep. Pagkain lang yan, pero yan po, pag hindi nakakakain ng isang tao na magtatrabaho ng heavy na trabaho, sa tingin nyo, tatagal ang tao magtrabaho? Doon pa naman sa Saudi, ang isa ng employer, pag nakita ng linis, bisan pahawakan, kaya lamesa to. Gagalunin pa nila, titignan nila kung may alikabok. Napakasimple lang ng aming request. Alam niyo po ba pag kumukuha ang employer ng kasambahay sa Pilipinas, pagpupunta sila sa mga foreign recruitment agencies, ang pinapakita ng recruitment agency sa kanila ay isang bond paper, resume, may picture ng babae, ng kasambahay, pipiliin lang nila, titingnan lang ng employer ang mukha. Minsan hindi nila binabasa kung ano yung requirement, yung mga nakalagay sa ano. Pag nakita ng anak isada, okay, otherwise. Ganun lang. Tapos na. Hindi nakakausapin ng agency. Ang agency hindi makikipag-usap. Hindi po solusyon yung i-empower ang OFW sa mga training seminars o mga pre-departure orientation seminar ay binibigay. Ang kailangan po ay ang mismong employer ang dapat i-empower, bigyan ng seminar, ipaalam sa employer kung ano yung nakalagay sa kontrata, yung ano yung nakasulat sa kontrata, sabihin sa amo, ito yung nakalagay sa kontrata, ito ang dapat masunod. Na dapat ang worker ay may pahinga na 8 o 9 na oras kada araw. Na dapat ang worker sa isang linggo may isang araw na pahinga. Na dapat tuwing magbabakasyon si worker, dapat meron siyang vacation pay na makukuha sa amo bago umuwi ng Pilipinas kung babalik. At kung hindi na magtatrabaho si worker na 4 na taon, dapat may 1 buwan na sahod. Dapat sinasabi sa amo yan. Bakit ba kasi ayaw nilang ipatupad ang ganitong klaseng sistema? Para naman sana ito sa ikakabuti ng mga OFWs, lalo na sa mga nagtatrabaho sa bahay. Binuksan ulit ang Saudi, tapos di man lang nag-improve ang batas na magproprotekta sa mga OFWs, walang pagbabago. Kaya patuloy pa rin ang pang-aabuso, pangmamaltrato o pagpatay sa mga OFWs. Kaya tuloy ngayon, yung ibang mga OFWs ay nananawagan na itigil na ang pagpapadala ng mga bagong kadama sa Saudi. Dahil halos karamihan yung ibang mga amo, bukod sa sinungaling, napakadamot pagdating sa pagkain. Kaya kung ikaw ang tatanungin kabayan, pabor ka ba sa panawagan ng ilan nating mga kababayan na itigil na ang pagpapadala ng mga OFWs kasambahay sa Saudi? Pakikomento ang iyong pananaw patungkol sa bagay na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat kung saan man kayo ngayon.